Hello everyone! So for today's video ay pag-uusapan natin ano ba yung ginagawa sa NTT or New Teachers Training. So after ninyong makapasa sa initial interview, technical check at PSO or Pre-Service Orientation, proceed na kayo sa inyong NTT. Doon pa rin kayo sa Teachers Portal magsiset ng inyong schedule for the NTT. Sa aming time last year, that is 6 hours. Ngayon is 3 to 4 hours na lang po. Usually, mayroong pronunciation practice, tapos tuturuan kayo paano ituro yung mga pages, intro page, warm-up page, transition page, the title page, the presentation, hanggang sa wrap-up pages. So yes, that's the role of the trainer there. Tuturuan kayo sa pagtuturo ng zero level na student. Kasi sa yung final demo or Chinese evaluators demo, zero level po yung giging lesson ninyo with the Chinese evaluator. Ngayon, sa ating NTT, usually hindi na lahat ng pages ang inyong ituturo. Practice na lang ng how many pages. Kasi sa aming time, talagang inubos namin yung lahat ng pages. We individually teach the lesson from first page to last page po in front of our trainer. Tapos lahat ng mga group namin, let's say 20 kayo lahat na nasa training, so lahat sila makakarinig ng inyong mock demo. Pero ngayon is page by page na lang, easier na lang kasi you will just be listening to the trainer. Tuturuan rin kayo paano mag-navigate ng Air Classroom. So yun yung application na gamit talaga na 5-1 Talk. May mga nagtatanong kung mayroong bang passed or fail dito sa NTT. Yes. Sa first pa lang na pronunciation practice, you are being screened na po by the trainer kung ipapasa ka ba niya or hindi. Kasi during the practice of reading, kung napansin talaga niya na mayroong kang mga weakest na mga letters, critical sounds and vowels na hindi mo talaga ma-pronounce ng mabuti, ay talagang magpi-failure ka talaga sa NTT. Napaka-importante po na ma-polish ninyo yung pronunciation. If you're interested, you can watch this video of mine. Medyo matagal-tagal na tong video na to pero useful pa naman. Yung Bridge Training Phonology Part 1 and Part 2. Tapos kung mayroong mga mali is double check nyo na lang sa Cambridge Dictionary. So yun yung pinaka-reliable dictionary na ginagamit ng 5-1 Talk. And also, you can practice with this video, yung CA demo, reading passage phonology check. Ito yung video na maraming mga sentences. Posible rin itong lumabas sa inyong initial interview tsaka sa NTT at sa CE demo. Then you can also watch this video, Communication Skills Training, Part 1 and 2. So, ginawa ko talaga yan before. Tapos, syempre, hindi ako perfect na mag-pronounce. Mayroon pong mga mali dyan. So, kayo na pong bahalang mag-recheck sa dictionary. Mayroon pong pre-training materials na dapat ninyong i-accomplish before kayo mag-NTT. So, always remember, prior the NTT, basahin yung mabuti yung instruction ng inyong trainer. Tapos, i-accomplish nyo yung lahat. Dapat i-check ninyo yung mga technicalities, especially your laptop, your noise cancelling headset, yung stability ng inyong internet, yung camera ninyo. Kasi diyan po talaga nag-a-arise yung mga technical problems, especially if you are in panic, tapos tension ka na, hindi mo malaman bakit nag-function naman sana yung camera, yung headset, pero hindi ka na marinig ni trainer. Okay? So, always remember to check your devices, your equipments, before kayo pumasok sa MS Teams. So, yung venue ng ating NTT will be in MS Teams. So, before that is Skype, ngayon MS Teams na po siya. So, by the way, based sa aking recently lang na na-launch na referral, yung material na ginamit nila for practice is the Our School, hindi yung What is Your Name. So, ginamit yun na material kasi yun yung ipapag-demo sa Chinese evaluator. I guess that's all for today. I hope nakatulong at nabigyan ko kayo ng idea. God bless everyone. Thank you and see you next time.